posibleng bayad na ito, posible ha, posibleng bayad na ito si Vice Ganda ng mga politiko may pangarap. Vice Ganda, matindi ito. The joke has gone too far nga ba? Patuloy ang backlash sa jet ski at ICC joke ni Vice Ganda. Kumilos na ang Davao City Council laban sa Unkabogable Star. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Resolution condemning the statement of comedian Jose Marie Visceral, also known as Vice Ganda, for mocking former President Rodrigo Roa Duterte, thereby disrespecting the former president. Unanimous ang pag-aproba ng Davao City Council sa isang resolusyon na kinundinan ang umano'y pag-alipusta ng komedyante at TV host na si Vice Ganda kay former President Rodrigo Duterte. Inihain ni Councilor Danilo Dayanghirang ang resolusyon matapos ang ilang hiling na idiniklarang persona ng grata si Vice Ganda. Whereas the city government of Davao upholds the values of respect, courtesy, and the preservation of dignity towards all individuals, particularly public officials who have served the nation with distinction. Ayon kay Ito. Kayo po, gusto ko po makita ang inyong opinion. No? Ilagay niyo po sa comment section kung kayo po ba ay pabor na ideklara ng Davao na persona non grata. O ito, hindi na pwedeng pumunta to sa Davao si Vice Ganda. Itong si Vice Ganda. Alam mo, kung ako tatanungin, dapat lang yan. Kasi lahat ng bagay po ay merong panahon. Bilang siya ay nasa isang concert, hindi naaayon yung ganong klaseng joke. Sinasabi nila, masyado naman kayong pikon mga DDS. Joke lang naman yun. 'Di ba? Oh, pag kasi PRRD nagjo-joke, pag kayo gino-joke nyo si Marcos, hindi naman napipikon. Oh, pero ito kasi concert 'di ba? Ngayon, akita naman natin ang totoong kulay nito. In-interview pa nga niya dati to si PRRD, to si Vice Ganda, no? Pero kung yan po ang inyong contention, dahil yan ay joke. Una, it is a bad joke. Ialis muna natin yung politika, no? Mamaya pag-usapan natin kasi ang binanata naman nito si BP Sara, pero mamaya puntahan natin yon. Puntahan muna natin yung pagiging comedian. Ako hindi dahil, ito alam to ng mga kaibigan ko, lagi kong naikukwento, nakukornihan ako sa mamang ito. Totoo lang. Ang layo niya, tingnan yung kasi malalaman mo, ang nag-joke ang isang tao kung may laman ng utak. Ito wala naman tong joke na kung hindi titirahin ng isang tao di ba? Kaya ba niya mag-joke nang hindi lang basta binabanatan yung mga tao o hindi inaalipusta ang mga tao? Kaya, di ba? Kaya ako personal ko lang naman yan, hindi ko type talaga to dati pa. Hindi ito ka-level nung sabihin natin itong si Brad Pitt, yung mga ganong klaseng panuorin nyo po. No? Ito yung mga klase ng komedyante na pangmababaw. No? Ewan ko sa inyo. Pero para sa akin, kaya nabanggit ko rin, bukod sa politika, it's a bad joke. Na ito nga sabi nila, di ba? Ang sabi nila, bobo raw to. Okay? Ngayon, ayokong puntahan doon kasi hindi naman tayo pwede makapagbigay ng komentaryo patungkol doon. Hindi natin alam kung bobo to. No? Ang sa akin lang, hindi niya ka-level yung mga ibang typical bakla jokes. You know what I'm saying? Dayanghirang ang pagkundina kay Vice Ganda ay kasing bigat ng rin ng pagdeklara sa kanya bilang persona non grata sa Davao City.
Viral sa social media ang jet ski at ICC joke na komedyante na pasaring sa 2016 campaign promise ni FRRD na nakakulong ngayon sa The Hague, Netherlands sa kasong crimes against humanity. Dahil sa kanyang biro, pinaboykot ng Duterte supporters ang mga produktong kanyang inendorso. Nabawasan din ng 1 milyon ang social media followers ni Vice Ganda. Eto sa atin mga DDS, kinukonsider nila na ito ay joke, tayo daw ay pikon. Sa atin, ito panawagan. Let's not get mad. Ine-exercise daw niya yung kanyang karapatan, i-exercise din natin yung ating karapatan. Kung meron pang mga DDS na naka-follow dito kay Vice Ganda, ano pa inaantay ninyo? 'Di ba? Ay sinasabi, ay ang konti pala, ang konti ng mga DDS, 1 million lang ang nabawas kay Vice Ganda. Pero tatandaan nyo, 1 million lang. Okay? Pero halimbawa, sa aming mga vloggers, naiintindihan to eh. Yung hindi gumalaw, the fact lang na hindi gumalaw ang iyong views o hindi gumalaw ang iyong subscribers kung sa YouTube at hindi gumalaw ang iyong followers sa Facebook, napakalaking insulto na po yan. Totoo yan. Lalo pag malakas ka na, lalo na pag andyan ka na sa millions, yan sa isang araw siguro, tansya ko rito, nagwa 100,000 to additional followers. Conservatively. Sa YouTube, kung ganyan ka, or sabihin na lang natin na may 500,000 subscribers ka o 1 million, mahina sa iyo ang 200 na nadadagdag kada araw. Mahina po yun. So, pag nag-negative ka, ibig sabihin, lalo't ganito kalaki, ayaw ka na ng tao. Nagsisimula ka ng bumaba. Kaya wag niyong maliitin to. Kahit tanong nyo yung mga vloggers ninyo, kayong mga pulahan na nandito, kayong mga pinklawan, alam nila, they know what I'm saying. Malaking bagay yun na bawas 1 million. Pero, sige, wag natin na anuhin yun. Ang kausapin natin dito yung mga DDS. Naka-follow pa ba kayo dito? Ano pa inahantay nyo? Di ba? Oo, karapatan niya mag-joke. Karapatan din natin na hindi mag-follow. Karapatan din natin mag-unfollow. Ganun din. Ano sabi ng isang abogado? Di i-boycott nyo. Dapat i-boycott nyo. Halimbawa, yung kanyang mga pinopromote na product, McDonald's. Halimbawa na lang. Paborito ko pa namang burger chain yun. McDonald's. Di ba? O i-boycott nyo kasi alam mo, dapat ang McDonald's, tanggalin din to si Vice Ganda para sa akin. Kasi, ang McDonald's, pang pamilya eh. They should not enter into politics. Considered as family food fast food chain, ang McDonald's. Dapat yung mga endorser ninyo hindi nakikisawsaw sa politics. It's about time sa ating mga DDS, let's call out McDonald's na alisin ito. Kita mo, ginagawang joke pa. Di ba, ako rin may joke. Nangongolekta ako ng Coca-Cola. Ipinopost ko nga sa Facebook, minsan ilalabas ko rito. Meron naman akong Coke, Lisa. Tambaluslos, Martin, Junior. Kung para sa kanya yan, joke yan, karapatan niya, let's do our part. Yung karapatan nating mga DDS. Hindi raw napanood ni BP Sara ang biro ng artista at ipinaubaya na niya sa konseho ng Davao ang desisyon sa isyu. Pero matapos ang patama kay FRRD sa concert, ang busy naman ang pinasaringan ni Vice Ganda sa isang segment ng kanyang noontime show habang nag-compute ang isang contestant sa nagmamahalang mga bilihin, hinirit niya kung magkano ang confidential fund na isa sa mga isyong kinakaharap ng pangawalawang Pangulo. Ang pangit ka na. Alam mo, kung kayo, ako, payo ko lang, kung magbabakla kayo, magpaganda na kayo.
Hindi parang gano'n eh. Yun yung lagi ko naririnig niya joke. Kung magbabakla ka din, dapat matalino ka, maganda ka na, no? At mayaman ka. Ayun, nakuha niya mayaman. No, ako hindi ko kinukunsi. Hindi ko sila hindi ko dinadown ng mga bakla pero hindi ko kinukonsinti, okay? Pero yun lang eh joke eh, sabi nila eh tayo naman ang mag-joke, 'di ba? Bakla ka na, pangit ka pa. Saan ka ba matutungo, 'di ba? Sana ah nang bakla ka na, ginalingan mo na, 'di ba? Di nagpaganda ka na lang sana ng maayos or nag-aral ka para hindi ka bobo, 'di ba? Kasi ako, aalala ko yung mga kaklase kong bakla sa ano, hindi ko nababanggit yung school. O alam to ni Attorney Vic kasi kaklase namin 'yan, eh, kaklase ko 'yan. Oh, yung mga bakla sa amin matatalino. So sana nagpakatalino ka. Anyway, puntahan natin yung sinabi niya. Binanatan niya pati si BP Sara ngayon, confidential funds. Ano sabi nung iba? Kayo naman, mga DDS, mga pikon kayo. Joke lang naman yun. Hindi po. Ako naniniwala ko, hindi na joke. Posibleng binayaran to. Posible lang ha. That is my opinion. Posibleng may bayad na ito. Posibleng wineponize na ito ng mga politikong galit at hindi kayang manalo kay BP Sara. Pero hindi kayang talunin si BP Sara. Dahil hindi na joke to eh. Yung pagtira niya kay PRRD, sige joke. Ngayon naman ang tinitira si BP Sara. Again, nagkataon lang. Joke hindi. Kasama ito sa mga demolition job na ginagawa. Wala naman nangyayari sa gobyerno natin kung hindi dahil kasali ang Duterte. Meron ba silang galaw na hindi nila ikokonekta sa Duterte? Even yung kanilang spokesperson sa PCO, si Yusek Claire. Walang alam, bobo rin. Abogado na bobo rin eh. Pagtatanungin mo patungkol kay Marcos, pag-aaralan. Tanungin mo patungkol kay BP Sara, ang daming alam. Di ba? Yan ang kanilang style. Hindi ko sinasabing si Marcos ang nagbayad dito. Pero definitely may nagbayad dito. Marami pong insecure na mga politiko ngayon sa Duterte. Especially kay BP Sara. No, ito may papakita ako. Napanood nyo na ba ito? Kasi may sinabi may sinabi si Christine Permin patungkol kay Vice Ganda. Pakinggan po ninyo, ha? Bansa. Talagang sensitibo ang lahat. Alam mo, pinapanood ko nga yung mga vlogs ng mga DDS. Ang unang-una kong pinapanood yung mga banateros. Nako, thank you very much. Di ba yung banateros, di ba? Sila Banat Bay. Ay, syempre naman, thank you. Alam mo naman yan si Banat Bay ang leader namin. Talagang matindi yan pag bumaan natin, no. Oh. Nako, kung ako kay Vice Ganda, hindi ko na uulitin yung ganito. Kasi talagang grabe ang ginagawa sa kanyang panlalait ng mga DDS talaga. Na sa kanilang palagay ay tama yun dahil unang nilait ang dating Pangulo. Yun eh, di ba? Bansa. Talagang sensitibo ang lahat. Kaya wag po kayo mag-alala. Pinapanood ko nga yung mga vlogs ng mga DDS. Ang unang-una kong pinapanood yung mga banateros. Yan. Wag po kayo mag-alala. Itutuloy namin ang banat dito. Dahil pansin nyo, yung una po, hindi ko pinatulan to si Vice Ganda eh. Kasi sa akin, hindi ako pag hindi politiko, hindi ko masyadong pinapansin. Lalo na kung mga vlogger. No? Kasi kasama natin sa hanap buhay eh. Alam naman natin yan. Sabi nga nila, yung mga politiko nga, pagkatapos niya, magkakaibigan din eh. No? Yung mga vlogger, minsan ganyan din, magkakaibigan. No? So, lalong-lalo na pagka kasamahan mong iisa naman ang pinapaniwalahan nyo, hindi ako naniniwala na dapat ang mga magkakasamang vlogger, lalo na kung same DDS, nag-aaway. No? Hindi ko pinatulan to si Vice. Kaya lang ito, pangalawa na ito kay BP Sara. So, babalikan ko yung sinabi ko kanina. I strongly believe
may karga na ito si si Vice Ganda. Meron na itong maaaring binayaran na ito or meron ng pinangako ang politiko rito or kinausap na ito ng politiko. Dilaw po ito di ba? Kung hindi ako nagkakamali, pinklawan ito Dilawan to si Vice Ganda. Dahil siguro, para sa kanya, gusto niyang mabalik yung ABS-CBN. I don't know kung anong purpose niyan talaga dyan. Pero dilawan ito ito po ang salamin ng pinklawan ngayon. Sila ay nakikiangkla na doon sa mga pulahan. Alam naman natin ang proyekto at mga banat ng pulahan. Alam naman natin kung sinong nangunguna sa pag-atake sa mga Duterte. Sumasakay po ang pinklawan. Kaya nga, hindi, alam mo pagka nakakita ko ng pinklawan, hindi nila ako pwedeng pagmalakihan. Bakit? Kinain nyo lang yung suka ninyo. Hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya ang Duterte. Inodoro po kayo, pinklawan, dediretsuhin ko na po kayo. Inodoro po kayo, hindi nyo kaya ang Duterte, pinklawan. Kaya nga nakikisawsaw na kayo sa pula, katulad nitong sila Vice Ganda, nakikisawsaw na sa mga atake ng pula sa Duterte kasi hindi nila kaya. Kinain na nila yung suka nila for the sake na matalo nila ang Duterte. Pero I'm sorry po, kahit itapat nyo si Risa, kahit itapat nyo si Lenny, may kalalabas lang na survey, kahit pagsamahin nyo po, i-add mo ang doon sa survey, i-add mo yung percentage ng boto kay Sara, boto kay Tulfo, boto kay Risa, at boto kay sino ba yan? Si Bam at saka si Lenny. Pagsamasamahin nyo, hindi pa rin aabot sa percentage doon sa survey na bagong ginawa. Ang layo pa rin ng lamang ni BP Sara. So good luck po sa inyo. Magsama-sama kayong mga talunan. Kayo inidoro, total gusto nyo maging relevant. Kainin nyo yung suka nyo. Dati galit na galit kayo sa Marcos. Ngayon sip-sip kayo sa Marcos. Kayong pulahan. Ay pinklawan.